Kung ikaw ay isang ina, hahayaan mo bang alisin ng sapilitan ang sanggol sa iyong sinapupunan at maging sanhi din ng iyong kamatayan? Bago po tayo magsimula, please like and subscribe bilang suporta sa aking channel. Malawak na taniman ng sari-saring gulay na pag-aari ni Aling Bebang ang dadaanan bago marating ang maliit na kubo sa pinakadulo. Iyon ang bahay ni Aling Bebang, ang aborsyonista at takbuhan ng ayaw ituloy ang pagbubuntis. Nag-iisa lamang ang kubo niya at walang isamang kapitbahay. Meron siyang nag-iisang anak na babae, si Salome. Edad 17 na ito at maganda. Maraming kabinataan ang gustong umakyat ng ligaw, ngunit ayaw ni Aling Bebang na may lumigaw sa kanyang anak. Isang gabi, may dalawang bisita si Aling Bebang, babae at lalaki. At ang sadya ay upang ipalaglag at 3 buwang ipinagbubuntis ng babae. Desidido ba kayo na ipatanggal ang bata sa iyong sinapupunan? Tanong ni Aling Bebang. Opo. Kung gayon, alam na siguro ninyo kung magkano ang singil ko. Opo, may dala po kaming pera. Makahulugang ngumisi ang matandang aborsyonista. Kung gayon, sisimulan na natin. Pinapasok niya sa maliit na kwarto ang babae habang ang lalaki naman ay naghihintay sa sala. Sinimula ni Aling Bebang ang masamang gawain. May pinainom siyang maitim na likido na nakalagay sa isang bote at ipinainom sa babae. Mga ilang minuto lang ay sumakit ang tiyan nito at maya-maya ay maririnig ang impit na pagdaing. Mga ilang sandali lang ay nagbukas ang kurtina at lumabas si Aling Bebang. Okay na, wala na kayong problema. Hayaan mo muna siyang makapagpahinga sandali at maya-maya ay pwede na kayong umalis. Ganon lamang kadali kay Aling Bebang ang pagkitil ng buhay sa sinapupunan. Sa halagang 3,000 piso ay buhay ng isang anghel ang nawawala. Nang makaalis ang magnobyo ay inilagay ni Aling Bebang ang petos sa garapon. Mayroon ng 5 petos doon. Dinala niya ang garapon sa mga tanim niya at doon ibinaon para gawing abono. Matataba at maraming bunga ang mga tanim niyang sitaw, talong at okra. May kalabasa din at iba pang mga pananim na gulay. May saging pa nga at ilang puno ng mangga. Araw-araw bukod sa pagiging abortionist niya ay nagtitinda pa siya ng gulay sa palengke. Tuwang-tuwa naman ang mga namimili sa mga panindan niyang sariwa at mapipinto. Ang tataba talaga at puro sariwa ang mga tinda mong gulay, Aling Bebang, sabi ng mga namimili. Oo naman, mataba kasi ang lupang pinagtataniman ko ng mga gulay. Sumilay ang makahulugang ngiti nito. Madaling nauubos ang kanilang paninda dahil paglapag sa pwesto ay agad pinagkakaguluhan ng mga namimili. Kaya naman madaling maubos ang kanilang paninda at maaga silang nakakauwi. Inay, malaki naman ang kinikita natin sa pagtitinda ng gulay. Tigilan mo na ang ginagawa mo, sabi ni Salome nang makauwi na sila ng bahay galing sa pagtitinda. Tumigil ka Salome. Sila ang may kasalanan dahil sila ang lumalapit sa akin para alisin ang mga nasa sinapupunan nila. Madalas mauwi sa pagtatalo ang pakiusap ni Salome sa kanyang ina. Napapaiyak na lamang siya. Sa tuwing sumasapit ang gabi, natatakot ang mga tao kapag mapapadaan sa tapat ng malawak na taniman ng gulay ni Aling Bebang. May mga naririnig kasi silang umiiyak na bata, o kaya ay may nakikita silang batang naghahabulan. Takot na takot sila dahil may tiyanak sa taniman ng gulay ni Aling Bebang.
May mga sut-sut silang naririnig at malakas na tawanan ng mga sanggol. Sa sobrang takot ay kumakaripas na lamang ng takbo para malampasan ang tanimang iyon. At kung minsan naman may makikita silang babae na may kargang sanggol at ipinagheheli pa sa gitna ng gulayan. Hindi naman nila makilala kung sino ang babaeng iyon. Kinatatakutan na ng mga tao ang pagdaan sa tapat ng gulayan ni Aling Bebang dahil sa iba't ibang pangitain at kababalaghang kanilang nakikita. Ngunit walang magagawa dahil iyon lamang ang nag-iisang daan papunta sa labasan. Tutol si Salome sa gawain ng ina at madalas silang nagsasagutan kapag pinagsasabihan ito. Ngunit sa huli ay ang gawain pa rin ng ina ang mananaig. Isang gabi, dumating sa kubo ni Aling Bebang ang kaibigan ni Salome. Halata na ang ipinagbubuntis nito, ngunit gusto pa ding ipatanggal. Si Salome ang humarap sa babae dahil nasa taniman pa ng gulay ang ina. 4 na buwan na pala yung ipinagbubuntis mo, Rika. Bakit gusto mo pang ipatanggal? Malupit ang mga magulang ko, Salome. Kapag nalaman nilang buntis ako at iniwan ng nobyo ko ay papatayin nila ako. Huwag, Rika. Sasamahan kita sa mga magulang mo. Tutulungan kitang magpaliwanag. Salome, pumasok ka sa silid mo at huwag kang makialam dito. Tinig ni Aling Bebang nakakaakyat lang ng bahay. Inay, malaki na ang tiyan sa sinapupunan ni Rika. Masyado ng delikado. At isa pa, baka mapahamak ang kaibigan ko. Alam ko ang ginagawa ko kaya pumasok ka na sa silid mo. Galit pang pagtataboy nito sa anak. Umiiyak na pumasok sa silid ang dalaga. Takot na siya sa gawain ng ina. Alam niyang manganganib ang buhay ng kaibigan kapag itinuloy ang pag-aalis ng bata sa sinapupunan nito. 4 na buwan na kamo ang ipinagbubuntis mo. Kapag ganun na kalaki ang bata ay malaki na rin ang singil ko. 5,000, kaya mo ba? Pero bago tayo magsimula ay gusto kong ibigay mo muna sa akin ang pera. Opo, heto po. Inabot ng babae ang pera sa matanda. Tuwang-tuwa si Aling Bebang sa halaga ng perang hawak ngayon. Ang malaking halagang kapalit ng buhay ng isang anghel. Sa loob ng maliit na silid ay sinimula na ni Aling Bebang ang maitim na gawain. Ngunit nakaramdam ang babae ng takot matapos painumin ng gamot na pampahilab at kumirot ang tiyan. Aling Bebang, huwag na kaya nating ituloy, natatakot ako. Hindi pwede, nasimulan ko na, kaya kailangang tapusin. Sabi nitong inumpisahang dukutin ang sanggol sa tiyan ng babae. Malakas na sumigaw si Rika at pagkatapos ay nawalan ito ng malay. Sa pilitang kinuha ang bata sa loob ng tiyan kaya hindi na nito nakayanan. Napasugod si Salome sa silid at nadat na niyang hindi kumikilos ang kaibigan. Puro dugo at hawak ng ina ang dugoang fetus na kung titingnan ay mabubuo na sana. Anong nangyari kay Rika, inay? Bakit hindi na siya gumagalaw? Hindi niya kinaya kaya bumigay na din siya. Baliwalang sagot nito. Kilabot na kilabot si Salome. Mamamatay tao talaga ang nanay niya. Ilang buhay na ba ng sanggol ang kinuha nito? Ilang magiging ina na rin sana ang namatay dahil sa gawain niyang ito. Saksi siya sa lahat. Nakikita niya ang maitim na gawain ng ina. Napaiyak na lamang siya. Huwag kang umiyak-iyak dyan, tulungan mo ako at ililibing natin siya sa taniman ng mga gulay para maging abono. Hindi, inay, pinatay mo ang kaibigan ko at ang anak niya. Pagkawikan niyon, patakbo siyang lumabas ng bahay at sinagasa ang dilim ng gabi. Huminto lang siya sa malaking puno ng mangga at doon umiyak ng umiyak. Hindi na niya kayang tiisin ang gawain ng ina. Gusto na niyang umalis sa puder nito, ngunit paano?
Mag-isang binuhat ni Aling Bebang ang bangkay ng babae at saka naghukay ng malalim sa gitna ng gulayan. Inilibing niya ang bangkay kasama ang anak nito. Sanay na sanay si Aling Bebang sa gawain niyang ito, sanay siyang pumatay at ilibing ang mga kawawang biktima. Kinabukasan ng umaga, may mag-asawang nagpunta sa bahay ni Aling Bebang at hinahanap ang anak. Kaibigan ni Salome si Rica at baka dito daw nagpunta. Ngunit tigas na katatanggi ni Aling Bebang, wala raw kaibigan ng anak na pumunta sa kanila. Gustong makausap ng mga magulang ni Rica si Salome, ngunit sinabi ni Aling Bebang na wala ang anak at may binili sa bayan. Naririnig ni Salome ang lahat, ngunit wala siyang magawa dahil ikinulong siya ng ina sa loob ng silid. Kung gabi, ay namimitas ng mga gulay si Aling Bebang para itinda kinabukasan. Tuwang-tuwa siya dahil marami at matataba ang mga pananim niyang gulay. Sabi pa nga niya, talagang mabisang abono ang mga pitos at patay na tao. Nagulat siya nang may sumampang mga maliliit na bata sa kariton niya at naghahabulan. Matitinis ang mga tawa at mapupula ang mga mata. Hindi siya natakot, pinaghahampas niya ang mga ito. Pero baliwala lang sa mga bata ang hampas niya. Umakyat pa nga sa balikat niya at ulo ang mga bata. "He, magsilayo kayo!" sigaw niya. Tumigil lamang ang mga bata at nagsialis ng magsindi ng sulo si Aling Bebang. Ayaw nila ng liwanag kaya nagtago ang mga ito. Mga lintik na ito, takot naman pala sa liwanag. Tumawa pa siya ng malakas. Kahit gaano pa kahigpit si Aling Bebang sa anak ay wala siyang kaalam-alam na may nobyo na ito. At ngayon nga mapupunang matamlay si Salome at makikita ang unti-unting paglaki ng tiyan. At iyon ay hindi nakaligtas sa mga mata ng ina. "Salome, buntis ka?" Galit na sabi ni Aling Bebang. Hindi kumibo si Salome ngunit makikita sa mukha nito ang labis na takot. Lumapit si Aling Bebang sa anak at hinampas ang tiyan nito. Nasapo ni Salome ang tiyan kasabay ng pagdaing ng nasasaktan. "Sino ang ama ng batang yata at ilang buwan na?" "Maglilimang buwan na po, inay." Takot na sagot ni Salome. "Lapastangan kang anak, hindi ako papayag na isilang mo ang batang iyan." Natakot si Salome. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng ina. "Inay, kung ano man ang binabalak mo'y huwag mo nang ituloy. Huwag ang aking anak. Mabubuo na siya kaya hayaan mong maisilang ko siya. Ang lintik na batang iyan ang magiging sagabal sa atin, kailangang mawala siya." Kahit anong tanggi at pagmamakaawa ni Salome na huwag alisin ng ina ang bata sa sinapupunan ay wala siyang nagawa. Dahil iginapos pa siya nito, kaya ang ina pa rin ang namayani. Pilit na inalis ni Aling Bebang sa sinapupunan ni Salome ang bata, ngunit dahil sa malaki na nga ay hindi na niya nakayanan. At nang oras na iyon ay nawala ng buhay ang anak. Umiyak si Aling Bebang, ngunit sandali lang. Hindi nagtagal ay dinala niya ang anak sa taniman niya ng gulay at ibinaon doon. Baliwala kay Aling Bebang ang pagkamatay ng anak. Mas masasaya nga siya dahil ngayon wala na siyang iniintindi. Wala na ang anak na kontra sa mga ginagawa niya. Ngunit isang hating gabi, habang himbing na natutulog ang matandang babae, may mga maliliit na batang umakyat sa kanyang higaan. Kinakagat-kagat siya sa katawan, sa ilong at tainga, pati sa binti at braso. Nagulat siya at biglang nagising nang maramdaman ang kirot at hapdi ng mga kagat sa kanyang katawan. Ganon na lamang ang gulat niya nang may mahawakan siyang madulas at maliit na katawan ng fetus. Nang tingnan niya ay marami ang mga ito at nakapaligid sa kanya. Tuwang-tuwa at nagtatawanan, muling dinamba ng mga fetus ang matanda at pinagkakagat kahit saang parte ng katawan.
Nagsisigaw siya at panayang hampas sa mga pitos. Nang makatayo siya at kukuha sana ng sulo upang sindihan, ay pinagtulungan siya ng mga ito na mailabas ng kubo at dinala sa taniman ng gulay. At doon ay nakita ni Aling Bebang ang napakaraming pitos at mga ina na namatay dahil sa kagagawan niya, at mas higit siyang natakot nang lumitaw ang anak na si Salome at karga ang anak. Inay, masdan mo kami ng aking anak. Kahit kaming mag-ina ay hindi mo pinalampas sa kasamaan mo. Pinatay mo kami, inay. Pinatay mo kami ng anak ko. Lumitaw din ang ilang mga babaeng namatay dahil sa kanya. Karga din ang mga anak. Mga pitos na mapupula ang mga mata. Mga anghel na hindi nabigyan ng pagkakataong mabasbasa ng pare. Kaya ngayon ay handang maghiganti at isama siya sa hukay. Ngayon lamang nakaramdam ng takot ang matandang babae, lalo na nang makitang handa na siyang silain ng mga tiyanak. Napasigaw siya ng malakas. Lumundag ang mga pitos kay Aling Bebang at pinagkakagat. Panay ang sigaw niya, ngunit walang makarinig. At nang malagutan siya ng hininga tulad ng ginawa niya sa mga pitos at magulang na namatay, ay ibinaon din siya sa lupa. Sa pangyayaring iyon ay nabigyan ng hustisya ang kamatayan ng mga anghel na walang malay. Ilang araw na hindi nakapagtinda ng gulay si Aling Bebang, kaya ang mga mamimili ay kusang nagpunta sa kanyang bahay upang doon na bumili ng mga sariwang gulay. Ngunit wala si Aling Bebang. Pero nagulat ang mga ito nang makitang ang mga gulay ni Aling Bebang ay namatay lahat. At dahil nalantang lahat ang mga gulay ay lumitaw ang lupang nakaumbok na siyang pinaglilibingan ni Aling Bebang sa mga naging biktima niya. At maging ang kanyang bangkay ay doon din nakita. Para sa mga taong inosente at walang alam sa mga nangyayari ay nahihiwagaan sila. Pero sa mga taong alam ang maitim na gawain ng matanda ay nagpasalamat pa sila sa pagkawala nito. Totoo ang kasabihang kapag buhay ang inutang mo ay buhay mo din ang magiging kabayaran. At kagaya ng masamang gawain ni Aling Bebang, sa malapit na kamatayan din humantong ang kanyang buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa mga tagapakinig. God bless all.